putok pulso, overload, high blood. Andito lahat yan sa Ultimate Putok Batok Street Food Crawl na to. For 24 hours, susubukan natin ang iba't ibang klaseng street food na talaga namang nakakatakot. Pansit Pato Overload, High Blood Pares, Nagmamantikang Sisig, Crispy Lechon Kawali, Namang Loob Pares na Mala Batangas Goto. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Solid agad ang ating first stop sa ating Putok Batok Street Food Crawl. Shorthorn Pares kagad tayo. Yung menu nila, yan. Kung bakit kasama rin sa Putok Batok Food Crawl. Ito yung mga pangalan. So magkano tayo? High Blood Pares, Putok Puso Pares, tapos magdadagdag tayo ng Chicharong Bulaklak. Oo, mga Chicharong Bulaklak piprito na rin. Yun, bagong saing ang kanin. Yan yung salsa ng pares. Oo. Aring bone marrow ay pinalasahan doon sa sabaw. Tapos aray ito torch maya. Bagnet para sa putok pulso. Ang chicharong bulaklak. Tilapsikan. Kala ko'y kasama rin sa paninda. Kaya rin daw yung ulam nila. Parang kasarap din. Bali yung high blood pares rin. Beef pares, tapos merong bone marrow. Ari naman yung bagnet, tapos ari yung chicharong bulaklak. Pwede mo ring samahan yan ng bone marrow, pero dahil ako na may iisa, tama na yung isa. Tapos merong garlic rice and yung sabaw. Tapos ari, ilalabas pa lang niya. As in literal. Hindi pa niya alam kung magkano daw pepresyuhan, pero good for 2 to 3 ari. Opo naman. Ari na ating shorthorn pares. Dahil ating dinayo pa, hindi ako makapili kung alin din. Tapos yun ako nalang kung ano yung mga bestsellers sila. At base sa pangalan, alam na kung bakit ari ang bestsellers. Unahin natin sa high blood pares. Bali ari, yan. So may beef pares. Yan. Mga chunky yung mga beef niya. And then yung sabaw, yan o, ang thick ko, malapot, pero hindi parang retiro yung itsura. Yan. Tapos, garlic rice. First bite. Thank you, Lord. Yung sarsa niya, manamis na miss. As in, lasang-lasa mo yung tamis. Tapos, kino-complement niya, mas star anise din yung flavor niya eh. So, kung mahilig ka sa pares na matamis, tapos mas star anise, which is ang pares naman talaga ay may star anise yan. Ito talaga heavy on the star anise flavor. Magugustuhan mo to kung mahilig ka dyan. Tapos lagyan natin ng ng chili oil. Yan ang tingin ko magpapa-level up dyan. Hindi na natin lalagyan ng patis or kalamansi kasi pakaiba yung lasa ng niya ng pares niya eh. Gusto ko matikman ng ganyan lang lasa. Pag may chili oil. Yung chili oil, kala ko hindi maanghang. Pero sumisipa sa dulo. Yung kanin niya, hindi siya fried rice. So, sinaing, tapos nilagyan ng garlic. So, yun yung pinaka-garlic rice niya. Tingnan nyo naman. Ari ang nagpa-high blood pares dyan. Ayan ang dahilan kung bakit high blood pares. So, lagyan natin ng chili oil. Ayan. Wow! Look at that. Kahit akong mahilig sa putok batok, ay, kakatakot isang subo niyan. Ito lang muna. Grabe, napaka-buttery. Napaka-sinful. Tapos yung bone marrow niya, may lasa na siya. Kasi doon siya pinakuluan siya doon sa sabaw eh. So may lasa na siya. And then yung torch, nagdagdag ng konting texture. Try naman natin itong bagnet naman. So same lang naman sila ng sarsa. Bali ari ay bagnet. Sarap din ari Tunaw ang taba. Tapos yung niya, yung balat niya, parang lechon skin. Hindi siya yung parang normal na bagnet na yung talagang crunch. Ito,
parang lechon skin. Tapos may hiwalay din sila sinaserve na sabaw. So ito, mas malabnaw. Try nga natin. Yung sabaw naman ito, mas savory siya. Mas may alat siya kaysa doon. So, together, nagko-complement siya sa isa't isa. Dito pinakuluan kanina yung yung bone marrow. Ito yung nagbigay ng lasa sa bone marrow. Ari naman, chicharong bulaklak. Very crispy, tapos malambot yung yung pinaka-chicharong bulaklak. Nicely cooked. What if pagsama-samahin kaya natin? So, sabawan na kaunti. Tapos, beef, a little lechong kawali, chicharong bulaklak, bone marrow, tapos chili oil. Yan ang putok batok bite. Ari pala ang panalo na. Sets the tone, sets the bar for the rest of this vlog. So make sure panoorin nyo from start to finish. Malupitan to. See you sa next stop. Yan, bali ang menu naman niya, isa lang patsit bato. Sa toppings sila ang nagkakatalo. Para hindi na mahirapang pumili. Doon na tayo sa pansit bato. Special, overload yung 90 pesos. Para yung mga toppings sa overload, talagang putok-batok kung putok-batok. Tapos sa ang kaldo, maya-maya magluluto na yung mamaya. Ang location niya, Ari Walter Mart Muñoz. Sa likod niyan, yun yung palengke ng Muñoz, Arilaang yan. Patay na oras tayo nagpunta para wala masyadong tao, pero ang dami pa rin tao. Ang dami pa rin nakain. Pero yun pag yung mga peak hours, ang pila ay hanggang doon. Pakilasa ko ipaubos na yon, magluluto na maya-maya. Grabe yung bango ng kaldo. Amoy na amoy yung toyo. Yan ang noodles nilagay na sa napakabango na kaldo. Aring noodles pala ang duda ko malasa na. Tapos sasamahan mo ng putok-batok goodness ng mga reko. Oh, ay, pinang. May gulay naman pangontra. So nilagyan ng toppings, kikiam, saka squid balls. Nilagyan ng lechong kawali, tapos Shanghai, fried siomai, chicharong bulaklak, sisig, at itlog. Yung 90 walang dinuguan, pero gusto ko matimusan yung dinuguan, kaya order din tayo nito. Tapos si Aisha, pansit bato plain. Ito naman yung with dinuguan. Ayan, bali umorder tayo ng tatlo. Isa, yung plain lang muna para kay Aisha. Tapos umorder din tayo kasi gusto ko matimusan yung pansit bato na meron dinuguan. So umorder din tayo niyan. Tapos yung pinaka-special nila, yung pinaka-overload. Gusto ko matimusan muna yung pansit kung anong lasa ng walang dinuguan, walang putok-batok. Try muna natin to. First bite. Thank you, Lord. Yung noodles niya, maligat. Yung may konting al dente siya, parang pasta al dente. Tapos yung niya, yung kaldo niya, napakalasa. May alat ng konti, kaya pala meron siyang suka na kasama. Yun ang ilalagay dito. Etong pansit pa lang, good start na. Panalo na to. Can't wait to try na may dinuguan. Kasi itong pansit bato, ay kilala siya na ganyan may dinuguan. Kaya try natin may dinuguan. So, kung maasim tong dinuguan, ito na yung pinaka-pampaasim niya na component. Try natin to. Sarap ng pansit. Ang sarap ng dinuguan. Yung dinuguan niya, parang mga pang piyestahan. Panalo to. Kahit ito lang kahit yung dinuguan lang. Nice. Tapos alam nyo naman ako, basta may overload, o-orderin natin yan. Tapos ito yung suka nila. Yan, may mga sili So I guess this makes sense kasi yung chicharong bulaklak, yung lechong kawali, magbe-benefit yan sa sa suka. Tapos yung kaldo nga niya, may konting alat. So, pwedeng-pwede yan. Samahan natin ng sisig. Sarap ng sisig Hindi siya crispy.
Pero ang ganda ng lasa, tapos merong konting asim. Mention ko lang, ang maganda din bagong luto yung pansit. Kasi sa daming umu-order, laging bagong luto yan. Yan, merong chicharong bulaklak. Ang sarap niya pag nilagyan ng nung suka. Lagyan din natin siya ng chili oil. Yan, alam niyo naman ako, medyo may hilig tayo sa manghang. Tingin ko ito yung magdadagdag ng added layer and bawang. Meron din dito sa calamansi, pero okay na yung suka. Try natin tong lechong kawali. Grabe. Napaka-simple. Kasi yung niya, balat niya, talagang lasang-lasa mo yung tabak na nagme-melt sa kagat mo. Tikman natin kung malambot yung karne kasama ng pansit. Yung chili oil nila, sakto lang yung anghang. May enjoy mo pa rin yung lasa ng pansit bato. And I like the addition of vegetables kasi nagdadagdag ng konting freshness tsaka konting crunch yan. Ito naman, fried siomai. Na-enjoy ko to overload. Yung may mga putok-batok, may mga crispy na components, pero sarap ng dinuguan Pwedeng ito na lang dinuguan saka yung pansit bato, panalo na. Tapos may itlog din pala yung overload. Medyo na-overcook lang yung egg yolk. Pero G pa rin yan. Samahan natin na sisig kasi sisig and egg goes well together. Again, panalo tong overload pero for me, ito ang dapat mong dayuhin din Pansit bato with dinuguan. Solid stop sa ating putok-batok street food crawl. See you sa next one. Para sa hapunan natin, hindi naman tayo sa Timog Food Plaza. Bakit Food Plaza? Ay yan, kita nyo ang daming kainan. Balita ko, dini daw kumakain. Yung mga nagtitipid, yung mga naghahanap na budget meals, lalo na yung mga combo meals, dini sa Tomas Morato area. Ang location niya, katapat lang ng Sogo, malapit sa Lacent. Yan, diyan kami nakabook ngayon. Grabe, ang mura ng mga combo meals, Kaya naman pala ang dami nakakain din Tulad na example, parang ang gusto kong bilhin. Yung garnet, 229 pesos. Sinigang na baboy, may fried tilapia, 3 cups of rice, saka isang pitchel ng iced tea. Good for 3, 229 pesos. Ay, ayos na ayos. Tapos tingnan nyo yung ibang dishes nila, ibang mga combos nila. Ari, mga good for 12 kasi 12 cups of rice, 1399. Ay, pwede din nga sadya mga grupo-grupo. Parang sa nakikita ko, yung mga kainan din ay gaya ng mga padali lahat, mga combo meals. At kita nyo naman kung gaano kadami ang kumakain. Grabe itong 400 pesos na 5 kanin. Good for 400 pesos laang. Kakatuwa ang colorful na mga menu boards nila saka yung mga pinaka-store nila. I guess kasi ang dami nila dito na competition. Kailangan nila syempre na mag-stand out. And one way of doing that ay stand out with colors. Di na naman si Aisha, gusto niya ng beef ampalaya. Yun ang in-order namin dito. Gusto ko ng sisig. Hahanap tayo ng ibang susuporta. Gusto ko marami tayo ma-orderan dito para marami tayong masuportahan. Tapos din naman ay magsisisig tayo. Sizzling pork sisig. Kakatuwa mga monoblock din kaliliit. Narin na, sisig. Walang kasawa-sawa sa sisig. Kala mo hindi magsisisig. Yan, haluin na natin habang mainit pa. Itong putok-bato ang sisig na rin. Kita nyo ang mantika. Ay, sarap sana isabaw niya sa kanin. Pero, hinay-hinay lang tayo. Yan ang ganda. Malaman naman yung yung sisig niya. Tapos, although marami ring fatty parts, pero yun ang nagpapasarap din Tapos may mga balat-balat. Mukha naman hindi siya crispy, except yung mga medyo na pirito na sa sa sizzling plate. Sarap nito mamaya. Hintayin lang muna natin iba nating orders. Ari naman yung beef ampalaya na order ni Aisha. Grabe tong combo na 1,400 pesos. Tingnan nyo naman.
Kung ano makukuha nyo. Ari pang combo 10. Ay. Perfect for group meals talaga. Yan, maniniwala ka kayo. May sinigang na baboy. Merong pritong tilapia. Merong 3 kanin. At isang pitchel ng iced tea ay 229 laang. Bali rin kakainin namin. Sinigang na baboy, pritong tilapia, sizzling pork sisig, beef with ampalaya, 3 kanin, isang pitchel ng iced tea ay 524 pesos laang. Yan. Kakain na tayo. Unahin natin tong sinigang. Sana lang maasim tong sinigang. Gusto ko kasi talaga sa sinigang ay yung maasim na maasim. Yan po na. Lalaway na ako. Yan. Amoy maasim. Hari kagad may taba. Konting gulay. Saka sabaw. First bite. Thank you, Lord. Maasim. Ito yung parang ano, yung sinigang niya, lutong bahay. Ganun yung sarap niya, lutong bahay talaga. Try naman natin tong ano, tilapia. Tiyan agad. Ganda na pagkakaluto ng tilapia, oh. Crispy are. Tiyan agad. Sausaw natin sa patis. Crispy. Try natin to sisig. Lumamig na. Nagmantika na. So yeah, mascara yung sisig niya. Kita mo yung mga ano eh, mga cartilage eh. Malasa yung sisig, pati yung lasa niya, sarap sa kanin. Ayan, may mga crispy part. Hayaan nyo muna siyang ano, mag-sizzle ng konti para magkaroon ng sizzling parts. Ayan, solid yung sisig. Try naman itong beef with ampalaya. Kita nyo, napakasarsa oh. Pero tayo pang kontra sa putok-batok, ampalaya. Yung sarsa niya, malasa, tapos may konting tamis. Which is okay kasi yung ampalaya niya, may pait pa ng konti, which is what I like. Kasi yung iba talaga, ang ginagawa sa ampalaya, huhugasan ng ayos, aasnan para mawala ang pait. Ako gusto ko talaga sa ampalaya mapait. Na kina-counter naman nung matamis na sarsa. Yung beef niya, medyo malitid ng konti, hindi siya sobrang tender, pero hindi naman yung tipong ngunguyain mo na parang bubblegum. Overall, a good dish. Pero ang pinaka-paborito ko din sa aming in-order na rin ay ang sinigang na baboy. Ilang araw na ako nag-crave sa sinigang na baboy. At craving satisfied din sa Timog Food Plaza. Expect mo lang na maghihintay ka ng konti. Kasi ano siya, cook upon order. Kaya ang tawag na iba dito sa kainan na to ay dampa sa Timog kasi paluto rin dito. Yung iced tea niya, matamis naman, tama-tama may panulak sa food trip na to. Solid na dinner sa ating putok-batok street food crawl. Meron pa tayong kakainan bukas ha. Papahingalahan tayo, tutulog-lahan tayo. Pero this is a solid stop sa ating putok-batok street food crawl. See you sa next one. Narinig na tayo sa third Pares Mami. Pero nakita ko, are, budbud sa 8. Tapos ang daming nakain. Dini muna tayo. Ito yung mga pagpipilian. Hanapin natin yung pinaka-overload. Yung yatang budbud bowl yun. Tapos yan, may mga silog din sila. At grabe yun, dami kumakain. Ito yung mga prices nila. At affordable kaya pala ang daming kumakain. Ito daw, sabi ni idol na TYL Gang, ang pinakasulit nila, budbud bowl. Ino-orderin natin, tapos for Aisha, chick silog daw siya. Chick silog. Tapos aray 1 liter, 30 pesos. Nag-green cucumber tayo. Masarap ba dito? Sarap. Malimit kayo dito? Ayan. Thank you ha. Ayan, mga suki din dito. Mga followers. Kamusta? Masarap ba dito? Ayan. Highly recommended ha. Yan ba yung budbud bowl? Grabe, lalo ako napaibig ha. Tapos yun, ang dami pa mga nagpapadeliver. Yun naata sa amin. May nakikita akong budbud bowl saka chick silog. Ari na nga. Thank you.
Ari na yung budbud bowl. Hindi na masama sa 110 pesos, ano. May lechon kawali, merong talong, ensalada, saka itlog na pula, scrambled egg, tapos 1.5 cups ng rice daw yan. Kaya narinaka nilang budbud bowl. Yan, ganda ng lechong kawali, ang ganda ng pagkakaluto. Oh. Yan ang gusto kong lechong kawali. Maganda ang ratio ng taba, balat, saka laman. Tapos yung fried rice nila, oh, dami. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Yung laman niya, parang halos parang halos taba na sa lambot. Tapos sobrang crispy ng balat. Try natin itong may sausawan. Ang sausawan daw nito, toyo, calamansi sa chili oil. Tapos samahan natin ng talong. Yan, kahilig ko sa talong. Ang ganda ng addition ng talong. Kasi, siyempre, konting pagka-healthy. Tapos yung mushy niya na texture, bagay na bagay doon sa crunchy na lechong kawali. Sabi, scrambled egg din. Lagyan natin ng kamatis, saka sibuyas. Nicely seasoned yung niya, yung scrambled egg. Although na-overcook, pero kasi sa mga budbud, ganyan talaga yung ganyan talaga yung luto ng ng scrambled egg. Pero overall, nicely seasoned, kaya panalo. Tapos yan, meron din silang itlog na pula. Kaya sinasamahan din yan ng kamatis saka sibuyas. Sarap talaga ng itlog na pula, tapos kamatis saka sibuyas. Tapos yan, may libre sabaw pa, oh. Mainit na sinigang. Bagay na bagay yan. Yun sa lechong kawali. Mainit na sinigang, lechong kawali, manghang na toyo mansi. Try natin itong nabawas lang tayo ng chicken sa chipsilog. Dahil siya. Try lang natin. Crispy yung balat. Tapos yung yung lasa niya hanggang dun sa laman. Masarap yung chipsilog, pero ito talaga yung dinadayo dito. Looking at the orders ng ibang table, ito talaga. Pati yung mga nagsuggest sa akin na yung mga kumakain dito, ito daw talaga. At sabi nila, bago ko pa man din kainin, ay napakasulit ito, 110 pesos. Ay talaga naman, napakasulit nga. Sa serving size, sa lasa, sa satisfaction, sulit na sulit yung 110 pesos. Kaya, solid stop sa ating Putok Batok Food Troll. See you sa next one. Isa pang dinadayong parisan din sa Shorthorn, ang Third Mami Pares. Nagsimula tayo sa Pares, tatapusin natin sa Pares. Tapos ari yung pinakasabaw. Ewan ko lang amoy Batangas goto to. Titiman natin lasa. O-order tayo ng overload, yung balbakwa isaw tuwalya 85 tapos 95 daw with rice iyon. Tapos si Aisha o-order na mami. Ari yung laman, ari yung buto-buto, ari yung isaw. Sorry, ang iba sa mga nilalaman nila sa Pares nila. Yun ang mami ni Aisha. Tapos sasabaw Ari na ang ating overload Pares. Yung sabaw niya parang goto Batangas na medyo malapot. Saka yung amoy niya parang gayon nga rin. Magkakaalaman sa lasa. Ari naman yung kanilang beef mami. Yun parang solid din to. Ang marami kumakain din mga riders. Ayan ang dami mga nakamotor. Yan, so ito na. Yan, may mga nakikita akong isaw. May konting tuwalya. Saka mga taba-taba. Tapos mga konting balat. Ng balbakwa. Try muna natin na walang kahit walang mga sarsa. Walang pampalasa. First bite. Thank you, Lord. Yung lasa niya, it's actually closer to Batangas Goto than Pares. Hindi naman siya todong lasang Batangas Goto, pero yun nga, mas malapit yung lasa niya. At bilang Batanggenyo, mas gusto ko
Lagyan lang natin ng chili oil. Ayan. Tapos, bawang. Solid to quality Meron siyang pait ng konti. Konting-konti lang. Kung ano to, kung halimbawa sabihin na Gotong Batangas in Manila, pwedeng pwedeng pumasan na Batangas Goto. Siguro dahil yung mga lamang loob niya, yung mga isaw, mga tuwalya, mga balat, yung mga ginagamit sa Batangas Goto Pero quality yung sabaw. Sarap. Patis pala ito napalagay ko. Kaya pala mas sumarap. Lalagyan ng patis. Tapos tikman muna natin itong mami. Hanap tayo itong may lated at di naman nakakain si Aisha niya. Tikman lang natin yung mami noodles. Yung noodles niya, typical sa mga street mami. Mas gusto ko itong pares. Yan. So, lagyan na natin ng nakita na natin yung chili oil. Lagyan natin. Yan. Masasarap yan. Tapos yung lamang loob niya, malambot Parang Batangas Goto talaga na pinakuluan ng 3 oras. Nung nalagyan ng chili oil, lalong sumarap. Tapos ang alam ko, 24 hours sila. Yung gabi, halimbawa, galing ka sa isang ride, halimbawa, rider ka, bago ka umuwi, medyo maginaw, hihigop ka na sabaw, panalong-panalo. Solid ending sa ating Putok Batok food crawl. Meron ba kayo ibang mga recommendations sa food crawl? Let me know in the comment section. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.